Samantala, kaisang Malacanang sa gaganaping Justice for SAF 44 March sa darating na linggo bilang pagkilala sa bayanihan sa naganaping sa mapasapan nitong nakalipas na Enero 25. Ayon kay PCO Secretary Sani Coloma, patuloy pamahalaan sa pagkakaloob ng tulong sa pamilya ng nasawing miyembro ng SAF. Ang buong ulat ihatid sa atin ng aming kasamang si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live! Maraming salamat. Patuloy nga kinikilala ng Malacanang ang kabayanihan ng SAF 44. Kasunod dito, nagbabala naman ang palasyo sa mga oportunista na ginagamit ang sitwasyon para isulong ang sariling agenda. Sa pagunita sa kabayanihan ng 44 na Special Action Force na nasawi sa Mamasapano, Maguindanao sa harap ng operasyon laban sa international terrorist na sina Marwan at Basit Usman. Ipinahayag ito ni Presidential Communications Secretary Sani Coloma sa harap ng idaraos na Justice for SAF 44 March sa darating na linggo, March 8, sa pangunguna ng Philippine National Police Academy Alumni Association na nagpahayag na walang bahid politika ang naturang marcha. Nakikisa tayo sa diwa ng pag-alala sa mga bayaning PNP SAF sa pamagitan ng pagdaraos ng March for Justice for SAF 44 sa darating na linggo, ika-8 ng Marso sa pagtataguyod ng Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated. Sa kanilang naiulat na pahayag, naglabas ng guidelines hinggil sa pagdaraos ng marcha sa Kalakhang, Maynila at iba pang lungsod. Ayon sa PNPA Alumni Association, ang focus ng marcha ay ang pagkamit ng katarungan para sa mga bayaning PNP SAF. Dahil dito, nananawagan din sila hinggil sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kaayusan para sa kaligtasan ng mga lalahok at sasaksi sa marcha. Nais din nilang ipabatid na ang pagsasagawa ng marcha ay walang bahid politika. Kasunod nito, nagbabala naman ang palasyo sa mga magsasamantala na gamitin ang sitwasyon para isulong ang mga kahinahinalang layunin. Pansinin natin na noong mga nakaraang araw, umusbong ang mga panawagan para sa pagbibitiw ng Pangulo, kasabay ng mga umano'y bantang kudeta at iba pang destabilization efforts. Ginamit pa ng mga oportunistang grupo ang pagdiriwang ng ika-29 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bilang okasyon upang himukin ang mga mamamayan na gamitin daw muli ang people power laban sa pamahalaan. Kaya nga't sa kanyang talumpati sa EDSA Shrine, binigyang diin ng Pangulo na, and I quote, "Sinisikap po nating manatili ang kaayusan. Ngunit alam din nating habang palapit tayo ng palapit sa katuparan ng ating mithiin, lalong nagiging desperado ang mga kontra dito. Maganda po sana kung bukod sa pambabatikos ay may nailalatag silang alternatibong solusyon. Di tuloy natin maiwasang isipin. Ayaw nilang magkaroon ng kapayapaan dahil sila mismo ang nakikinabang sa gulo at karahasan. Ang gusto nila, muling magkanya-kanya ang mga Pilipino at mawala ang tiwala natin sa isa't isa upang isulong ang kanilang pansariling agenda." Gate ni Coloma, may kaukulang batas para sa mga gagawa na anumang ligali. Nagbabala din si Kalihim Laila de Lima hinggil sa pagtawid sa linya mula sa malayang pagpapahayag tungo sa mga ipinagbabawal ng batas tulad ng illegal assembly at inciting to sedition na maaaring humantong din sa conspiracy to commit rebellion and coup d'etat at conspiracy to commit sedition. Ayon kay Kalihim de Lima, ang mga oportunistang grupo na nananawagan para sa people power at suporta ng militar upang pilitin ang pagbibitiw ng Pangulo at bigyang daan ang paglikha ng isang hunta ay nagsasagawa ng mga aksyong iligal at labag sa saligang batas. Muling nananawagan ang pamahalaan sa pagpapairal sa katwiran at pagiging mahinahon. Habang patuloy na ipagtatanggol ang demokratikong pamamahayag, hindi pa ihintulutan ng sandatahang lakas at ng pambansang kapulisan ang pagsasagawa ng mga aksyong iligal at labag sa saligang batas.
March 6 o Biyernes, gugunitain ang ika-40 araw na madugong engkwentro ng SAF members sa MILF troops. Pero tiniyak ng palasyo na magpapatuloy ang tulong ng gobyerno sa mga naiwang pamilya ng SAF 44. Kabilang na dito ang pagtiyak sa edukasyon, trabaho at livelihood assistance. Labas ang National Police Commission, NAPOLCOM, ng Memorandum Circular upang iayon ang kasalukuyang scholarship program sa mga bagong patakaran ng K-12 program. Partikular ang pagtataas ng mga halaga ng scholarship benefits. 10,000 pesos para sa kindergarten, 18,000 pesos para sa elementary, 24,000 pesos para sa high school at 30,000 kada semester para sa kolehiyo. Merong kabuuang 36 na anak ng SAF 44 ang pagkakalooban ng scholarship ng NAPOLCOM. Tinutulungan ding magkamit ng permanenteng hanap buhay ang mga balo at kapatid. Inaasikaso na rin ang pagbibigay ng tulong hinggil sa pagkakaroon ng sariling bahay o pagpapaayos ng kasalukuyang tirahan. Ang iba pang mga kaanak ay tinutulungan ding makapagtatag ng sariling pangkabuhayan o livelihood. At bilang paghahanda, sila ay sumasailalim sa pagsasanay ng TESDA at tinutulungan din sila ng Department of Trade and Industry sa pagtatayo ng sariling negosyo. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.